Maraming mga Pilipino ang gumanda ang pamumuhay sa mga bansang miyembro ng European Union or EU, partikular sa Denmark. Minabuti naming gawin ang video na ito upang magbigay ng mga tips sa mga naghahanap ng trabaho na kababayan natin, lalo na sa interesadong makapagtrabaho dito at maski na rin siguro sa ibang bansa na kapareho ng kultura ng Europa. Kahit hindi madali gumawa ng video na hindi kumpletong AI, masasabi nating original ang nilalaman ng ating mga videos. Ito rin ang dahilan kung bakit nag improve ang ating research, computer at video making skills kahit amateur pa rin ang dating ng ating mga videos. Maraming salamat at matiyaga kayong naniwala at nag-a-appreciate sa mga kababayan nyo dito sa Denmark. Kapag nangangarap tayong magtrabaho sa ibang bansa, kadalasan na mahirap alamin kung saan at paano tayo magsisimula. Ang nangyayari kasi ay yung pinapangarap mong maging trabaho, ay hindi ang magiging una mong trabaho kapag nasa abroad. Ngunit kahit na hindi ito ang iyong pinapangarap na trabaho, ito ay mabuting trabaho pa rin sana at katanggap-tanggap alang-alang sa iyong pamilya at para sa ating bansa. Mumunting hakbang sa iba't ibang direksyon man sa simula, ngunit unti-unting magbibigay sa iyo ng mga karanasan at mga pagkakataon upang makamit ang inyong pinapangarap na trabaho saan man kayo nakaposisyon sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, simulan mo ang paghahanap ng iyong magiging trabaho muna sa pagtatakda ng iyong mga layunin. Halimbawa, okay lang ba sa iyo kung maglalakbay ka ng malayo papunta sa iyong trabaho maski na abutin ka ng 2 oras sa pagbibiyahe papunta o pabalik sa iyong tirahan? Isa pang halimbawang tanong ay, wala bang problema kung ang magiging trabaho mo sa simula ay hindi ang trabahong iyong ninanais o pinag-aralan sa bansang iyong pinaggalingan? Bilang inspirasyon, kung sakali na ganito ang maging kalagayan mo sa umpisa, ay isipin mo na ito ay mumunting hakbang patungo sa iyong inaasam na trabaho at magandang kinabukasan mo dito sa Denmark o maski saan man naisin mo magtrabaho. Paano at saan ka ba maghahanap ng trabaho sa Denmark? Ang bansang Denmark ay nagre-recruit ng mga tauhan o trabahador sa iba't ibang pamamaraan. Kapag alam mo ang mga ito ay mas lalo pang tataas ang tsansa mo na makahanap ng trabaho dito. Unang paraan upang makahanap ng trabaho dito ay sa pamamagitan ng advertisements o mga patalastas. Ito ang isa sa mga pinakaluma o karaniwang paraan upang makahanap ng trabaho. Karaniwan ay inaanunsyo ito sa mga dyaryo, sa nasyonal at sa social media, sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Migrant Workers website at sa kanilang mga accredited recruitment agencies. Ang disadvantage lang nito ay marami ang makakaalam at mag-a-apply sa limitadong trabaho na inaanunsyo kaya malaki ang kompetisyon sa pagitan ng mga aplikante. Kailangan ay marunong o di kaya ay mahusay kang magsaliksik o mag-research sa internet sa mga reliable sources katulad ng gobyerno at media. Gawin mong kapaki-pakinabang ang paggamit ng AI. Galingan mo palagi ang pagre-research dahil isa ito sa pinakamahusay na paraan upang makakuha ng trabaho. Hanapin ang pangalan ng company sa Denmark na gusto mong applyan, gayon din ang address at kung sino ang manager o operator nito. Kung ikaw naman ay nasa Denmark, i-search mo lang sa AI ang mga websites na may job announcement at mag-apply na diretso. Ang mga employers ay sumasagot kadalasan na personal, sa telepono o sa sulat man, lalo na kung nandito mismo ang mga naghahanap ng trabaho.
Nandyan ang jobindex.dk o kaya ay workindenmark.dk bilang mga halimbawang online job portals sa mga naghahanap ng trabaho. Ang paggamit ng LinkedIn ay isa sa nangunguna sa pinaka-popular na online recruitment platform sa Denmark. Ayon sa year 2024 statistics, ay binanggit na 3 milyon ang kabuuan ng mga gumagamit nito sa bansa upang makapag-recruit at makahanap ng trabaho. Kapag nakakita ka na ng mga companies na nakalocate sa Denmark o sa Europe, hanapin mo yung nagre-recruit ng mga aplikante na marunong magsalita ng English. Alamin mo rin kung international friendly company ang a-applyan mo. Kasi kapag sinabi doon na Danish-speaking workers only at hindi ka marunong magsalita ng Danish, ay mababa na agad ang pagkakataon mo na matanggap. Importante na binabasa mo ang nilalaman ng website ng ina-applyan mong trabaho, ano ang kanilang mga produkto, ang kanilang values and culture ng kampanya nila. Hanapin mo ang English version at sa career page ay ipasa mo ang iyong LinkedIn profile. Hanapin mo ang popular at in-demand na mga trabaho o yung tinatawag na positive list for skilled work. Ito yung mga trabaho na nahihirapan ang Denmark na mapunan ng mga kwalipikadong mga tao. Ito ay ang IT and Technology, Energy and Engineering, Science and Research, Pharmaceuticals and Healthcare, Logistics, Manufacturing and Agriculture, Hospitality and Tourism. Ang susunod na kaparaanan ng pag-a-apply ng trabaho dito ay ang pakikipag-ugnayan sa mga municipal or city job centers. Kung ikaw ay mayroong contact person sa mga job centers habang wala ka pang trabaho sa Denmark o sa EU, matutulungan ka ng mga ito na magkaroon ng kaugnayan o koneksyon sa mga employers o mga companies na naghahanap ng mga trabaho. Magkakaloob ang mga job centers sa iyong lugar na tinitirhan kung sa anong sistema ikaw ay epektibong matutulungan na magkaroon ng trabaho. Ang online job portal ng mga job centers sa Denmark ay jobnet.dk. Kung ikaw naman ay miyembro ng labor union, depende sa iyong propesyon o trabaho ay magagamit mo ang kanilang job online platform o di kaya ay makipag-ugnayan sa kanilang mga job agents upang matulungan ka sa paghahanap ng tamang trabaho na babagay sa iyong kalagayan. Isa rin sa mga pinaka-popular na paraan ng paghahanap ng trabaho sa Denmark o maski saan man siguro ay ang paggamit ng networking. Maraming mga nakakakuha ng trabaho na kung saan ay kinukuha at ginagawang mga sariling empleyado ang kanilang mga sariling kapamilya o di kaya ay inirerekomenda ng kanilang mga kaibigan o mga kakilala sa mga trabahong au pair, cleaner, cook at kung ano-ano pang trabaho. Isa rin kasi itong paraan kung saan ay maari nilang makuha ang kanilang mga kamag-anak abroad at makapagtrabaho na rin sa Denmark. Nitong 2025 ay nagkaroon na nga ng issue ang gobyerno ng Denmark dahil sa mabilis na pagdami ng mga estudyanteng mula sa Nepal at sa Bangladesh. Ang pag-aaral ang ginamit nilang tuntungan upang makapagtrabaho ng legal sa Denmark, pati na rin ang kani-kanilang mga asawa. Dahil sa kanilang kultura rin ng pagiging malapit sa kanilang kapamilya at mga kaibigan ay sila-sila na rin ang nagtutulungan at nagtatrabaho sa isang kumpanya, negosyo o sa gobyerno man. Dahil sa iskandalo ng pagsasamantala sa paggamit ng student's visa ay nagsagawa na ng kaukulang pagbabago ang gobyerno ng Denmark sa mga pulisiya nila sa pagtanggap ng mga aplikante na nag-a-apply ng student's visa. Mababasa ninyo ang pagbabago sa website ng nidanmark.tdk.
Mayroon ding mga naghahanap ng trabaho na mismong aplikante na ang nagpupunta sa mga pwesto ng mga tindahan, restaurant, companies o anumang negosyong nais nila applyan. Sila na din mismo ang agad kumakausap sa mga mismong may-ari na trabaho na gusto nilang pasukan. Dito sa Denmark, baka tulad ng mga maliliit na companies, ay maaari mong kontakin, kausapin sa ang mga manager, HR head, project manager, team leader o supervisor. Mas mabuti na dumiretso ka sa mga nakapwesto na sa itaas at ituturo ka na lamang nila sa mga tamang tao na papasahan mo ng application form kaysa naman tumambay ka lang sa reception area. Huwag kang mag-alala sa Danish workplace. Pangkaraniwan na ang informal friendly ambience. Nagtatawagan ang lahat sa kanilang mga first name lamang kahit pa boss nila o kahit sino pa man. Tanggap nila ang informality, yung magkakapantay-pantay lamang ang mga kalagayan nila sa trabaho. Ina-appreciate nila yung mga tao na ipinapakita ang totoong pagkatao, ano ang kayang gawin at marunong makipag-usap sa kanilang mga leader o sa mga katrabaho. Natutuwa sila sa mga inspirado at positibo ang pananaw sa trabaho. Pinahahalagahan nila ng lubos ang pagiging matapat, enthusiastic at teamwork. Ang iba pang paraan ng paghahanap ng trabaho ay yung mga pumapayag na mag-internship or volunteer work muna upang magkaroon ng karanasan sa trabahong nais-applyan. Sumusuweldo na rin sila katumbas ng kanilang ginagawang trabaho bilang intern o anumang benepisyo ang tinatadhana sa kanila ng batas. Hindi ito libreng trabaho katulad ng mga bayani sa Pilipinas na talagang libre o walang sweldo kapag binabayani sa trabaho bilang teacher, nurse o kung ano pa mang klase ng internship work o volunteer employment ang pinapasukan upang magkaroon lamang ng karanasan. May mga naghahanap din ng trabaho sa pamamagitan ng paggawa ng sariling resume o biodata at nagbabayad ng patalastas sa dyaryo. Mayroon din naman na gumagawa ng malikhaing mga video at ipinapahayag ang mga personal na kakayahan sa internet sa paghahanap ng trabaho. Huwag kang matakot maging malikhain sa Denmark. Maari mo ring pagsabay-sabayin ang pag-a-apply ng trabaho at piliin mo na lang sa bandang huli kung alin dito ang nais mong tanggapin. Ang mga ginamit kong job websites dito ay hango sa mga open source references dito sa Denmark. Kaya ito ay kadalasan na magagamit dito mismo sa bansa kung diretsyong mag-a-apply. Ito ay para magkaroon kayo ng mga ideya kung paano kayo magre-research ng mga trabaho via online sa Denmark. Ang recruitment kasi dito ay nakabase din sa kung anong mga bansa may labor agreements ang Denmark, kaya't nakadepende din dito ang paghahanap ng trabaho. Isa pa ay maraming aplikante ang naghahanap din ng mga trabaho na galing sa mga EU member countries. Kaya maski walang bilateral labor agreement ay nakakapag-apply din sila ng diretso kapag nandito na sila sa Denmark. Direct hiring, ika nga at dapat ay alam mo na rin na ang mga labor policies na mag-a-apply sa iyong trabaho ay sakop din ng EU. Kung kayo ay nasa Pilipinas o nasa ibang bansa at talagang interesado din kayo na makapag-apply sa mga international companies sa Denmark, ay subukan din ninyong mag-research sa mga companies na kung saan ay kasalukuyang nagtatrabaho na kayo. Maaring sila ay nag-aalok ng work programs na kung saan ay maari kayong maging exchange employee or international applicant sa mga branch nila sa Denmark o sa mga branch nila sa ibang bansa na interesado kayo. Mag-focus kayo sa mga in-demand job opportunities na binanggit ko na sa video na ito. Good luck sa inyong lahat! Comment lang kayo sa ibaba at sana ay magpatuloy ang daloy ng swerte sa mga buhay
ng mga Pilipino. See you again sa mga susunod nating mga videos.